Bawi ko lang sana to pinsan ko. Ay hindi pwede yun boss, tapos ko na kayo makalaban eh. Yung iba naman para makalaro din nila ako. Bakit? Takot ka ba? Isang linggo pa naman ako nag-practice. Ay hindi naman sa ganun. Sige na boss, pagbigyan mo na ang layop ng galingan namin. Sige, pero pag natalo kayo, wag na kayo babalik dito ah. Eto nga pala yung dinurog ko sa in-upload ko nung nakaraan. Sila yung dumayong nakabike at nagpakilalang magpinsan. Guys, hindi ko na sana papalagan to, kaso nagpumilit eh. Binasa ko lang yung galaw mo nung nilabaran mo yung pinsan ko. Sige, tignan natin. Nagtapang-tapangan lang ako sa game na to, pero kinakabahan talaga ako. Baka kasi totoo yung sinasabi niyang nag-practice siya ng isang linggo. Sa Elri pa lang, mainit na agad ang bakbakan na nangyari. Low HP na kasi siya dyan, kaya hindi na ako nagdalawang isip para pasukin siya sa tore. Ay, Grabe, napakalakas talaga ng lifestyle ng Mia. Kahit piso na lang yung natitira sa buhay niya. Nung pangalawang pagharap namin, pinilit kong makabawi sa kanya. Nag-all-1 yung score namin sa puntong ito, pero hanggang dyan na lang pala ako. Sunod-sunod na yung mga nagagawa kong pagkakamali dyan. Hindi ko ba alam kung kinain pa ako ng kamalasan. Talagang mapapaayos ka na lang ng buhok kahit hindi naman magulo. Tuwang-tuwa na agad sila dyan guys. Akala mo naman talaga mananalo na. Nang magkasagupaan kami muli, dito ko na napagtanto na hindi ko pala siya kaya. Subalit gumawa ako ng paraan para hindi ako magmukhang talunan. Pagkagising ko, sumibat ako sa blue blap at doon ko siya naabutan. Buong akala ko guys, tumakbo na siya dyan. Yun pala, nasa likuran ko na. Napaisip na ako dito na baka totoo nga yung sinasabi niyang nag-practice siya ng isang linggo. Pero hindi pa rin uubra yan sa talino ko. wala ka lang inspire boy. Dito na tumigil yung mundo ko nung napikon yung kasama niyang isa. Tignan niyo yung gagawin niya. Ay boss, huwag mo kaluin yan. Ba't video-video pa, di punggol? Bigla niyang in-off yung camera, hindi na tuloy kami nakita. Lalo tuloy ako ng gigil para talunin sila. Naputol na yung video dito guys, kaya gameplay na lang ang inyong mapapanood. Kapag dadayo kayo at ganito lang yung gagawin nyo, huwag na kayong pumunta. Bakit naman kailangan nyo pang i-off yung video? Ayaw nyo bang mapahiya? Pues makikita pa rin nila kung paano ko kayo kinawawa. At ayun na nga guys, nang mapitas ko siya dito, dinire-diretso ko na agad tong midline. Siguro sinadya nilang gawin yun kasi alam nila pag late game, halimaw na ako. Nagsisi pa tuloy akong kinalaban ko tong mga to. Porkit hindi nila kaya yung lakas ko, nagagawa nilang mamerwisyo. Pero di bali na guys, ang standing ko na ngayon ay 138 wins, 0 losses pa rin. Hindi pa rin ako natatalo hanggang ngayon, kailan kaya ako mamalasin? Nag-recall na nga pala ako dito pa uwi sa base ko kasi sure na akong panalo na ako dito. Paalala ko nga lang pala sa inyo guys, kapag tapos ko na kayong makalaban, huwag na kayong uulit upang sa ganun hindi kayo maitulad sa ginawa ko dito sa dalawa. Kung gusto nyo rin makipag 1v1 sa akin, dayuhin nyo na ako dito o sabihin nyo sa akin kung taga saan kayo. Kung minamalas ka nga naman, oo, tingnan nyo to guys, tapos na dapat yung laban dito. Pero tingnan nyo yung gagawin ng MM namin Imbis na mag-tower lock na, ang nangyari, dumire-diretso at naglag pa. Takting yan, pati tuloy ako nadamay. Kahit nag-winter melon ako, wala pa rin ligtas. Sa sipa ni Q, malabo nang makatakas. Samot-sari yung inis kong naramdaman sa MM namin na pagtawanan tuloy kami ng mga kalaban. Sa sobrang asar ko guys, napatyat ako ng ganito. Ginagawa mo, MM. Pinagtanggol pa nga siya nung kaduo niya. Sabi, lag daw. Pinagpasensyahan ko na lang muna kahit alam kong nagre-reason siya. Sa puntong ito, naghahanap na ako ng mapagpupwestuhan kaso nagkasalubungan kami nitong si Joy kaya inultihan ko na agad. Napaprosen siya dyan pero hindi ko pa rin nilubayan. Nung nawala na yung yelo, nasilayan niya ang kabilang mundo. Alam ng mga kakampi niya na wala na akong shadow upang makatakbo. Prinikilan pa nga ako nitong si Q sa sobrang desperado. Buti na lang guys, sobrang bilis ng darili ko para magpalit ng item. Halos magulantang sila at hindi nila yun akalain. Nakapag-out pa ako dyan guys tapos nabawasan pa sila ng dalawa. Grabe, halos pagpawisan ako dito sa sobrang bigat ng mga kasama. Dahil alam ko maglo-lord sila, dito ako umikot para hindi masyadong halata. Nang makakuha ko ng tamang pagkakataon at tiyempo, si Sushi nang inuna ko. Pinultihan ko na agad para sigurado. O baka akala nyo guys, ako si Kyrie ng Onyx hindi po, kamukha ko lang yun. Kung sa paggamit lang ng habayusa ang usapan, kayo na ang bahala kung kanino kayo sasang-ayon. Inumpisahan ko na nga pala yung lord dito, pero syempre nakikiramdam pa rin ako, baka nandyan lang sila sa paligid. Inaabangan ako at nagmamasid-masid. Wala pa naman kaming tank na pang pronta. Tapos yung kakampi kong isa, puro Angela lang yung alam niya. Maya-maya lang napansin ko, iniikutan na kami nitong MC Ralda tapos ni Chu. Alam ko ako yung target niyan, kaya ako'y medyo lumayo-layo. Nung nakita
nakita kong nasipa niya na yung MM namin, eto na, nag-ulti na ako kahit saan na to. Bahala na kung anong magiging kahihinatnan ko. Nalito pa nga ako dito, hindi ko alam kung sino yung uunahin ko. Sige na nga si Joy na lang. Pero napaatras na rin ako kasi yung buhay ko kalahati na lang. Kapag ganitong crucial yung labanan guys, hindi ka pwedeng umuwi basta-basta. Mapapafarm ka na lang upang madagdagan naman yung HP mo kahit isang tasa. Okay na siguro yan, kaya sabi ko sa mga kakampi ko, tara Lord na. Ibuhos nyo na lahat ng skills nyo at gawin nyo lahat ng inyong makakaya. Kasalanan din kasi ng MM namin to eh. Kanina pa dapat tapos to, niralo pa. Kung mapapansin nyo guys, dumidistansya ako ng konti dito kasi hindi ko alam kung ano yung pinaplano ng mga kalaban. Kasi baka mamaya magulat na lang kaming lahat andito na sa aming harapan. Nang mapayapa ako makuha yung Lord guys, sa wakas nakahinga-hinga na rin ako ng maluwag. Wala nang dapat ikapangamba upang umiwas at maduwag. Bago ulit ako lumabas at magpakita sa mapa, lahat ng mga item na pwedeng gamitin inihanda ko na. Upang kung sakaling maipit kami sa pagtakas, meron pa akong tsansa. Makikita nyo naman umaatras na sila isa-isa, senyalis lang yan na may takot sila sa bida. Siguro ang nasa isip nila, andyan na si Jake, takbo na. Ako naman, hindi ako basta-basta agad pumapasok hanggat nakikita kong lugi kami. Saka ako aarangkada kapag ako'y nakampante. Kahit nga nakabengas yung MC Ralda dyan, napitas ko pa rin. Sa pagkapanalo, natatanaw ko na at malapit na kaming palarin. At dahil bawas sila at kulang na ng isa, wala nang dahilan pa upang lumamang sila. Inantay ko lang makalapit yung mga minions namin, tsaka ako naisipang mag-shadow papunta sa kanila. Hindi na nila alam kung paano nila ide-def pa, kaya ang ginawa ko, nag-tower lock na lang ako, kaya ayun, sungkit namin ang pagkapanalo. Baka check yan, sa pagka-victory namin, ako na naman ang dahilan. Minsan talaga hindi mo maiiwasang may maglag sa kakampi, kaya dapat meron ka ring sariling diskarte. Napakasaya ko nga ngayong araw guys kasi uumpisa na yung renovation dun sa pinaglalaruan ko ng 1v1. Namili na rin kami ng mga materyales para sa pangunahing pangangailangan. Bali dito nga pala namin nilagay sa tricycle ni Papa kasi kung sa motor ko lang na single hindi kaya. Sinimulan namin tong paggagawa 7 AM ng umaga. Tignan nyo, medyo madilim-dilim pa. Panis pa ang laway ko at medyo babaho ang ininga. Ang unang nilabas dito ay yung lagayan ng gagamba. Tapos ang sinunod itong 2 sako ng harina. Pinagsabay itong ibuhos ni Kuya. Tapos hinaluan ng lupang galing sa Afrika. Gumawa siya ng malaking bilog sa parteng gitna. Binuhusan ng tubig para maging bulkan ang itsura. After nun guys, hinalo-halo niya to ng pinong-pino. Pinagsunod-sunod yung sementong yari sa bato. Noong una guys, hindi ko ma-imagine kung ano bang binabalak ni Kuyang gawin. Napagtanto ko, bawal pala dito ang mainipin. Bali guys, ang gagawin muna ni Kuya, papantayin niya tong sahig. Kasi pag nag-1v1, hindi pantayan kumbaga nadudulas yung mga kalaban ko. Baka gawin nilang reason kapag nadulas sila. Aalisin ko muna guys, kasi baka malagyan ng semento Mahal pa naman ang paggawa ko nito. Dahan-dahan kong iningatan at inalis tong tarpaulin ko guys. Bawal kasi itong magasgasan. Kaya tinapon ko sa tamang basurahan. Sana guys, itong paggagawa hindi matagalan. Tingin mo mga ilang araw matatapos to? Mga ano yan, 1 linggo yan. Sigurado marami nang nag-aawang sa'yo, bro. Marami na nang po mag-ano dito. Ano pa yun? Bali guys, ang susunod na gagawin ni Kuya, lalagyan niya na ng semento yung mga bato para magpantay na yung sahig. Ilang minuto nga lang yung lumipas at ganito na yung naging resulta. Naging pantay na at lalong gumaganda. Syempre, pinakinis pa guys para lalong pumatag. After nun, pinamerienda ko muna si Kuya, baka magkakabag. Nagpahinga muna kami habang ang oras ay maluwag. At ayun na nga guys, after ng ilang minuto namin pahinga, balik ulit sa trabaho. So ayun, napantay na nga ng husto. Pero meron akong gustong ipabago. Bali guys, tapos na yung semento yung mga to. So nabitin ako kasi nilagyan siya ng space. May space pa siya konti. Tinan mo. Ito. Pabili pa ako ng semento para full na siya. Nasunod na lahat ng mga sinabi ko guys. Tingnan nyo naman, masarap na sa mata. Susunod kong ipapakabit dyan, upuan at lamesa na dihila. Nakaka-excite diba? Tapos dadagdagan ko pa ng tarpaulin na napakahaba. Baka check yan.